Sabi ko nga, nagbasa ako ng mga messages, ng mga tanong. So ito pa yung isang tanong na pinili ko. Direk Ronaldo, mahalaga ba ang film review sa isang pelikula? Oo naman, mahalaga naman. Depende kung sino yung nagre-review. Siyempre, pag binasa mo, credible ba yung reviewer? At hindi naman basta lang nagre-review, may alam talaga sa pelikula. Hindi naninira, kundi nag-encourage. At talagang karapat dapat din reviewin yung pelikula mo kasi pag naipalabas na yan sa sinihan, public property na yan. So, kahit sinong nakapanood, kay may alam o hindi, pwedeng mag-review. At ikaw naman bilang filmmaker, dapat objective ka rin sa comment or review ng pelikula mo. At depende nga kung sino rin yung papatulan mo pag nag-comment at nag-review ng pelikula mo. Kasi kung ang nag-review naman, wala naman alam sa pelikula at kung ano-anong paninira lang ang sinabi sa'yo as a filmmaker, hindi naman valid yung comment niya. So, yung review niya at all. So, hindi mo rin dapat patulan. So, ang nagmamatter lang talaga kung sino yung nagre-review, hindi ba? Alam niyo, during our time, nung 80s, respetado ang mga film reviewer. May Mario Bautista, may Mario Hernando, na pareho nang namaalam, may Butch Francisco, at kung sino-sino pang mga taga-manunuri ng pelikulang Pilipino. Kasi talagang yun ang trabaho nila, umuri ng pelikula. Ngayon kasi, ang dami na rin nagsusulputan na mga wala namang karapatang mag-review. Kaya hindi mo rin masisisi yung mga filmmaker ngayon kung bakit nagagalit sila pag nare-review ang pelikula nila kasi yung mga nagre-review din naman hindi naman talaga credible, more on paninira kesa sa pagre-review ng tama sa pelikula. Unfair din yon sa filmmaker. Dapat talaga re-reviewin mo base sa merit ng pelikula, hindi dahil lang ayaw mo yung direktor, galit ka dun sa mga bumuo ng pelikula. Maraming ganyan ngayon eh. Yung iba nga nagre-rating pa, may 0 rating, may negative 0 rating. Siyempre magagalit naman talaga ang filmmaker pag ganyan kasi pinaghirapan naman yung pelikula. Oo, lahat ng pelikula pinaghihirapan. Oo rin na dapat kahit pinaghirapan, maganda ang kinalabasan ng pinaghirapan. Totoo rin yun. Pero, sa katapus-tapusan, hindi naman deserve ng kahit sinong filmmaker na mabigyan ng negative 0 kasi hindi yan totoo. May ginawa siya sa pelikula, may pinagpaguran siya sa pelikula. Maaring hindi lang nagustuhan ng film reviewer na yon, pero hindi siya deserve na makatanggap ng negative 0. Pag ganyan, huwag mo na lang reviewin. Huwag mo na lang bigyan ng rating kaysa iniinsulto mo ang filmmaker, di ba? Kasi napakahalaga ng review. Iginagalang yan kung credible at matino yung nagre-review. Kasi encouragement yan eh sa filmmaker. Pag pinuri yung pelikula niya, syempre, di ba, mas gagawa pa siya ng mas magaganda. Pero kung pinintasan, nilampaso, sinabi basura, paano pagagawa yung filmmaker kung ipinupush mo na siya sa burak dahil ang feeling mo wala siyang husay, hindi siya magaling. Pero yun at the end of the day again, kung sino talaga yung credible lang, yun ang dapat paniwalaan ng filmmaker sa review ng kanyang pelikula. Kasi kung hindi naman talaga credible, para saan yung review? Ang intensyon ay manira, mag-insulto. Naku, hindi yan tama. Hindi yan dapat pinapatulan. Kasi ang matinong reviewer, sinabi ko na kanina, ulitin ko lang, stress ko lang, nag-encourage. Pumupuri sa dapat purihin. Kung meron man konting kapintasan yung pelikula, ay ipo-point out mo na sa puntong ito, dapat pagandahin naman yung pelikula. Pero sa kabuuan, marami namang magagandang puntos. Pag nanonood ka ng pelikula, imposible naman yung wala ka nakitang maganda maski isa. Diba? Kasi dapat fair and square tayo as a film reviewer at tayo rin naman bilang filmmaker, objective din tayo sa pagtanggap ng puna at puri. Kasi minsan, aminin na natin, may mga filmmaker din kasi na
hindi na talaga objective. Parang pag may sinabing konting nega o puna dun sa pelikula nila, nagagalit na sila agad kahit credible naman yung nag-review at naka-state naman doon kung bakit yun ang sinabi niya, kung bakit pangit yung part na yon, kung bakit maganda to. Dapat matanggap yun din ng filmmaker o ng director o ng writer, ng artista. Pag sinabing magaling yung artista, magaling yung writer, magaling yung director, doon pumapalakpak lahat, syempre. Pero, in reality, hindi naman laging ganon. May magre-review talaga na masasabi ang mga kakulangan ng pelikula natin. 'Di ba? Kaya dapat objective din ang pananaw natin. Hindi tayo sarado na ang gusto lang natin, puri lang, puro puri. Pag may namintas, nagagalit na tayo. Hindi dapat ganun din. Dapat objective. Tanggapin natin openly kung talagang maganda yung pagkakasabi, malinaw yung pagkakasabi, kung pangit-pangit itong parting ito, maganda yung parting ito dahil nga credible and objective naman yung reviewer. Dapat i-appreciate natin din yon as filmmaker. Bukod sa dapat din nating hindi tangkilikin ang mga film reviewer na walang kredibilidad, na ang objective lang talaga ay manira at i-down ang filmmaker para ba naman bigyan mo ng negative zero. That's impossible. Wala namang pelikulang magne-negative zero sa pananaw lang ng isang kung sino. Kasi at the end of the day, ang magja-judge at magja-judge pa rin ng review, yung mga mas nakararaming nanood at yung mga talagang nakakaintindi ng pelikula. Yun, hindi pwedeng basta ka na lang magmatuwa dahil pinuri, hindi ka rin pwedeng basta na lang magalit dahil pinintasan. Dapat laging objective ang pananaw kung totoo ba o hindi ang sinabi sa pelikula mo at kung sino ang nag-review. Anong credibility niya para masabi yun sa pelikula mo? Yun ang pinaka-importante na dapat aware tayo. Diba? Direct kwentuhan yan. Katotohanan, walang etchingan.